Bishop Oriel M. Galliano. Come on, let's give him a round of applause. Praise God, mga kapulputan lahat. Binabati po natin ang ating mga pastors na narito ngayon. Especially po ang National Coordinator, ang Regional Coordinators natin dito, sila Pastor Nonon, Pastor Herman, Pastor Lagat, at saka yung mga 144 pastors. Pastor Ian, kasama ko sila Pastor Herman. No? Palagpakan natin ito, mga tao ito sila po yung sila, magpagal. Saka yung mga worship leaders sa bawat simbahan sa ulong po dito. Naniniwala po ako na itong sa last days nito, ang mga simbahan talaga lalong dapat nagkakaisa at nagpapalakasan. Ganyan mo na. Bakit dapat magkaisa? Kasi si Satanas at ang mga demonyo united. Amen? Ang simbahan, biyak-biyak. Diba? Kinakailangan ang mga simbahan din ay malakas sa pagkatanggalatan, hindi natutulog, hindi na kumakain, at hindi na nagpapahinga. Bakit? Babalik na si Jesus. Kaya dapat tayo rush, nagmapadali na rin tayo. Bawat isa sa atin ay mayroong sense of urgency. Itong 2024 ay isang napakagandang taon sapagkat dito po lagay natin ang theme, this is the year of the great harvest. Isa siyang prophetic declarations na ito po yung taon na magkakaroon ng malalaking harvest. Huwag yung mahayaan na mga simbahan po ninyo ay hindi lumalago. Dapat i-challenge natin lahat ng mga churches na tayo lahat ay lumago. Okay? Now, before I continue, let me share some few thoughts muna. No? One day, pinito ko mga leaders ko at tinatanong ko kung mahalaga po kasi minsan ang simbahan bago tayo mag-harvest. Mag-evaluate tayo ng mga churches na. Bakit? Sanay na sanay ang simbahan na gumagawa ng tama pero wala ng effect. Gumagawa ng tama pero wala ng effect. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng mga tama pero walang harvest. Gumagawa tayo ng tama pero walang magandang resulta. Kailan tayo gagawa ng tama na may resulta? Yun ang pupuntahan natin ngayon. Napansin ko po, nung minitin ko yung mga leaders ko, sabi ko sa kanila, nag-goal tayo. Ikaw, ilang goal mo? Pastor, goal ko po, 40 o 40 souls. Ilan nakuha mo? 4. Parang tayo naman 14 for lang. Bakit naging po? Ano po kasi. Tapos po, pagkatapos ng isang buwan, tinanong ulit siya. O, basta yung goal, 4. Yung pala, meron tayong isang napakahalagang tanong na gusto kong i-share sa inyo. Isang tanong lang, marami nang maayos. Diba? Alam niyo kung yung tanong na yun? Sabi mo sa katabi mo, ano kaya yung tanong na yun? Ano kaya? Yung itong tanong na ito, pagdating niyo sa mga churches niyo, o sa ating mga leaders niyo, itanong niyo ito, tingnan niyo, mabibiglaan lahat. Ang tanong ganito, is it working? Ang ganda ng plano mo, is it working? Ang ganda mong magpaliwanag lang, is it working? Ang ganda ng strategy mo, is it working? Kasi ang tanong, hindi pa ganda ng strategy. Ang tanong, gumagana ba yung strategy? 7. Naku kami, ito ginawa namin. Ang ganda. Daming dumating. Is it working? Madaming dumating, pero madami din nawala. Diba? So the question is it working? Tanong ko number 1. Ang cellphone, di ba nag-work? O maulang yan? Is it working? Diba? Diba ba?
Ang cell leader na hindi kaya i-articulate ang purpose ng cell, masisira siya. Sa araw nito, uuwi kayo dapat articulated ninyo kung ano dapat gawin sa cells. Ano ang purpose ng cell? Articulated, hindi hula-hula. Pag tinanong ko yung isa kong nag-training ko kasi kami, tapos na-articulate ko sa kanila, sabi ko doon sa isang bagong cell leader, articulate mo sa akin, ano ang purpose, ba't ka nagsisell group? Ano ang purpose mo, ba't ka nagsisell group? Inulit ko, ano ang purpose mo, bakit ka nagsisell group? Sumagot sa akin, bata yun, estudyante. Pastor, kaya mo ako nagsisell group. Katulad na itinuro mo po sa akin, I must multiply myself. I must evangelize. I must build community. And I must develop leaders. Napabunot ako ng 500. Ito sa iyo itong 500 to umuwi ka. Bakit? Natuwa ako. Bata, kaya nang i-articulate kung bakit kami nagsiselfro. Natutunan ko yung mga self-group leader na hindi marunong mag-articulate. Nagkakain na lang yan, hindi na self-group yan. Sino sa inyo articulated na ninyo? Bakit tayo nagsiselfgroup? Sabay-sabay tayo. Bakit tayo nagsiselfgroup? Number 1, the cell must Number 2, the cell must evangelize. Number 3, the cell must build community. And number 4, the cell must develop leaders. Tahimik natin. Bakit? Ano ba self-group sa inyo? Itong apat na ito, articulated dapat ito ng mga churches. Pag hindi nyo na-articulate yan, hindi nyo makasama sa harvest. The first thing is to articulate the vision of the cells. Kasi po ang self-group ang gagamitin ng Panginoon. Kung ang leader dyan, hindi niya goal mag-multiply, ba't siya matapalago? Kung ang leader dyan, hindi niya goal, purpose, mag-evangelize, mag-stagnant yan. Yan ang unang kong gusto ibato sa inyo ngayon. We must articulate our vision. Lahat. Balikan niyo yung mga church, kausapin mo mga set leaders, ipamemorya mo. Okay? Pag hindi nakabisado, di ka uwi. Sabi ko gano'n, di ka uwi. Kabisaduhin mo muna yan. So nagturo ako one day, pagkatapos ko magturo ng mga self leaders, uwi na, pumunta ako sa pintuan. Sabi ko, ano ang purpose ng set? Sinabi niya, articulated dapat ko. Sige, labas. Ikaw. Balik sa loob. Review ka. Hindi mo makakawin. Hindi kita pauwi. Hindi mo alam yan. On that day, lahat ng cell leader ko, alam na nila ngayon ang purpose ng cell. Amen? Kaya alam mamaya, kung mahirap kasi ang dami nyo. Tatayo ako doon, lahat isa-isahin ko kayo. Pero sa ngayon, hindi na natin gagawin yun. Yung katabi mo ngayon, tanungin mo, ano ang purpose ng cell? Pakinggan mo kung tama. Sige, 1, 2, 3, go! Ano ang purpose ng cell? Magkainan, mag-enjoy, magtawanan. Hindi yung gano'n naman. Ulitin natin, sabay-sabay tayo. The cell, number 1, the cell must. Louder, the cell must. Naku, sigurado, lalago ang mga churches kasi the cell must. Multiply. Number 2, the cell must. The cell must. Number 3, the cell must. And number 4, the cell must. Yan, ang linaw. Diba? So kung may cell group ka ngayon, tanongin mo yung muna, the cell must multiply. Is it working? Okay. Is it evangelizing? Is it working? Nag-evangelize kami. Is it working? Pero kami naman po ay nagpe-fellowship. Is it working? Lagi ng is it working?
So the question is, what if it is not working? May principle kami pinapractice ngayon. Bagitin natin ito. Fail. Say the word fail. Learn. Adjust. Do it again. Ulitin natin ha. Fail. Learn. Adjust. Do it again. Sabi ko sa mga sector leader ko, yan ang goal. Pag nag-fail, ano gagawin? Fail. Learn. Adjust. Do it again. Announcement. Pag nasa harvest kayo, madami magpe-fail. Oops lang yan. Kung mag-fail ka, hindi ka nakapagpalago, okay lang yan. Pero nakasunod, may natuto ka. Bakit hindi nag-work? Learn. Ask question. Yung iba kasi, wala nang nangyari, wala bang natutunan. Double kill. Okay lang yung nag-fail, pero may natutunan, panalo. Sabi, hama ako doon sa mga taong nag-fail, pero dami nilang natutunan. Pero hindi ako bilib sa mga taong nag-fail na, wala bang natutunan. Ay, sigurado ulitin ang mali. Sabi, I experienced one of my leaders. Pagdating po ng dulo, may goal setting kami. Pag ano, sabi niya sa akin, Kuya Oriel, gano'n, tatlo lang, sabi sa akin. I failed. Sabi niya, you failed. So that you failed. Pero okay lang yan. Sabi ko, ako naman, pwede naman kayo mag-fail eh. Pero tanong kita, ikaw, nag-fail ka. Ikaw, nag-fail ka na, di ba? Di mo nakuha na yung goal. Ikaw, di mo na nakuha. O yung tatlong ito, putay. Pinaupo ko. O, ito, tatlong failure, tsaka yung teacher. Okay, ito gawin natin. Anong natutunan mo? Walang kwenta, kahit mag-fail ka, okay lang yan. Pero ang habulin mo, yung matututunan mo pag nag-fail ka. Ano natutunan mo? Isa, dalawa, tatlo, apat. Sabi ko sa kanila, ito ha, tingnan mo ito ha, balik mo yung apat na purpose. Hindi ka lumago, hindi ka nakapag-multiply, balik mo yung apat na purpose ng set. Ano natutunan mo sa multiply? Wala po ako ng multiplication. Ito, evangelism. Diyan po ako mahina. Bakit kayo mahina? Nung iniisa-isa na sinusulat na isa-isa. O ikaw, ano natutunan mo? Pastor, sa apat. Kulang kami sa community life. Bakit wala? Sige, sabi mo nga. Nakikinig yung tayo. Sige, summarize natin natutunan natin. Sabi nila, dapat pala, gusto ko pala ito. Dapat yung evangelism. Ano problema mo sa evangelism? Ano natutunan mo? Hindi ko kami nag-i-invite. Okay na. Klase evangelism ako ng interpretation yan. So natutunan mo. Ako. So sa susunod, ano gagawin mo? I-invite na po. Sulat mo yan. Okay, I'll give you another 3 months to do it. So, fail, learn, adjust. Hindi kayo mag-a-adjust kung walang discussion. Hindi kayo mag-a-adjust kung hindi kayo magsasalita kung mga natutunan. And then, let's do it again. Ganun na ito. In 3 months, nakapag-ano sila, sabi ko, ano nangyari sa cellphone, Pastor? 9 na kami. Ikaw, Pastor, G's na kami. Ikaw, complete na buwan 12. Okay lang kayo kung multiply ng cellphone. Siya, siguro in a matter of 6 months, mag-multiply kami. So, nagawa nila yung purpose nila. Bakit? They fail, but they learn. And when they learn, they make adjustment. As they adjust, they are bold to do it again. Sino ready gawin niya sa simbahan? Meron dito, hindi lumalagon siya ang group. Baka naman wala ka pa rin natututunan. Pag-aralan mo. Yung iba kasi wala tayong reference eh. Gamitin nyo itong reference na ito ha. Sino rito naniwala? It's time to multiply the cells. It's time the church must evangelize. It's time to build the community of the church. Amen? At higit sa lahat, start to produce more settings. Another thing na ginawa ko po, na dapat po rin tignan din. Nakita ko po, 2024,
marami ng cell sa buong G12 family, stagnant. Yung bang cell leader, cell member, tatlong siklo na hindi pa rin lumalago. 3 taon na hindi pa rin lumalago. Yung isa, 4, 5, hindi pa rin lumalago. Tip ko sa inyo, bakit nai-stuck sa stress? Bakit hindi sila lumalago dumami? Kasi po ganito po yan. It takes leadership to grow your cells. Bakit yung sinabi yan? It takes leadership. Kasi po, may mga cell leader na ang isipan po nila nasa level lang ng disciple. Disciple level. Pag ang disciple level, ang alam lang yan sumunod. Pero hindi rin titik ng initiative. Dapat ma-promote ka yung way of thinking mo from a disciple to a leader. Think like a leader. Act like a leader. Come on, say that word. Think like a leader. Act like a leader. Tama ka. Ulitin natin ng malakas. Pag ang isip mo pang disciple, cell group mo, dalawa lang yan. Di makaka-multiply yan. Kasi po ang disciple yun ang pinakamababang level. Ngayon, pag nag-adjust ka na, you think like a leader, nag-develop, nag-train, mag-isip ka ang leader na, hindi papayag na tatlo lang yan, leader na yan. Yan ang posisyon. Yung nakakabuo ng 12, nag-build ng 1.4, leadership ability po yun. Hindi po yun nangyayari by accident. No? Tingnan nyo ha, may strategy na tayo, linaw. May training program na tayo. Ba't ikaw hindi ka makapag-complete? Kasi nga, bago ka makapag-complete ng 12, gagawin mo muna yung 4. Di ba? Magpaplano mo ng multiplication. Mag-i-imaginize kayo. Mag-build kayo ng community relationships ng mga tao. I-develop mo leaders themselves. Pag-leader yun, hindi yung pag-disciple. So, ang kailangan mong gawin ngayon bilang national coordinator, paano kayo i-transition to think like a disciple, becoming thinking like a leader. Sabi, yung isa ko sa leader, na-stuck siya, stagnant, yung kanya lang 4. Sabi ko nila, ilang taon ka ng 4, mag-iisang taon na to, sabi ko. Kasi hindi mo ina-adjust yung isip mo yun. 2004, my own story, reveal something. 2004, nangarap ako na mag-church. Lord, gusto kong maranasan na may members na 1,000. Habang nagpe-pray ako, 3,000. Kasi kung hindi naman mag-pray, pastor, meron ka dito, pastor. Nag-pray, Lord, bigyan mo ako ng 3,000 members. Tapos hanggang ngayon, hindi mo nakukuha. 2004, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng 3,000 members. Excited ako. Pinapagirado ko ng G12. 2003, 2004, yan ako nagsimula ng G12. Pinractice ko agad. Nag-encounter na kami, nag-pre-encounter, nag-post-encounter, resource leaders. Lahat ng pinapagawa ng vision, ginagawa ko. Pero one night na naginip ako. Ang panaginip ko ganito. Si Lord nagpadala sa akin ng letter. Pagbukas ko sa letter, nakalagay, I am your 3,000 members. I am your future. I am waiting for you. Ibig mo sabihin, nakahanda na yung 3,000. Nakahanda na yung harvest ko, 3,000. Hinihintay na ako. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, Lord, yung prayer ko, sinunod ng Panginoon. Pagpasa ko sa sulat, sa baba, may PS. Alam niyo pinapis PS. Ano yung sabihin nun? Post. Post script. Sa akin, ibig sabihin nun, pahabol na sulat. Sa pahabol na sulat, nakalagay doon, you cannot come here because your version is not fitted here. Nadinig niya? You cannot come here because your version, your life version is not fitted here. Nadinig na, sabi ko, para pala akong 32 dito. Version ko, luma. Yung pala, yung luma kong version,
hindi niya kakayanin yung 3,000 members. Kinakailangan mag-update ako. Kinakailangan i-upgrade ko ang buhay ko. Because kung hindi ako mag-upgrade, hindi ako fitted para doon. 7. Ang daming tao gusto yumaman, magdato, magsultaan. Bakit fitted ka ron? Hindi ka nga gumigising ng maaga. Pag sultan ang iniisip mo. Ha? Suntok sa kanyang iniisip mo. Sino gusto nito ko simbahan? Bakit? Updated ka na ba? Ha? Upgraded ba yung mga tao mo? Eh paano? Gusto mo ng Lord, gusto ko ng G12 team. Lord, I pray, mag-complete ng 12. Ang sabi ni Lord, anak, iPhone 12 yan. Pero anak, yung phone mo, iPhone 3. Hindi ka makakapal dyan, 3 ka lang. Kasi you are good for 3 only. Eh Lord, paano magiging 12? Pwede change version, palit ka ng phone. Mag-update ka, mag-upgrade ka. Alam niyo ba, maraming makaka-harvest dito sa Mindanao kung meron lang mag-update at mag-upgrade ng leadership level. Sabi, stagnant ka, sir. Update mo sarili mo, lalago yan. Kaya naman. Because most of us, kulang tayo ng tamang knowledge, understanding, and ability. Because we lack self-development process. So, nung nakita ko po yung aking sarili na Lord, gusto kong mag-alago ng 3,000. Pero I cannot be there because I'm not fitted. My version is so low. I need to update and upgrade my life. Automatic po nag-pray ako ni Lord. Sige Lord, bayag ako all. Sabi ni Lord, no upgrades, no deal. Tinan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, no update, no upgrade, no deal. Ganyan po, hindi po kayo talaga. Hindi libre ang growth. Baka complete yun ang 12, hindi free yan. Kaya nasabi ko, kaya ka na-stuck sa 3 kasi pang-disciple lang yung level ng understanding mo. Dapat iangat mo yung level pang-leadership. So what you did is this. 1, chinek ko sarili ko, what is not working in my life? Nakita ko. Na-identify ko lang agad. Of course, as you know, sinabi ko si Diyos siguro ba? Hindi ako marunong mag-disciple. Hindi ako marunong mag-develop na leaders. Hindi ako marunong patakbo ng mga process. Number 3, hindi ako marunong mag-build ng community. Number 4, hindi ako marunong mag-strategize. Ilagay ko yung mga apps na yun sa katawan ko. Corriel, iPhone 15, apps number 1, strategy. iPhone number 2, discipleship. iPhone apps number 3, self-growth. Nilagay ko lahat yung apps. Akalain mo, 3.5 years, from 200, naging 3,500. In 3 years, yung church ko. Iba talaga pag-updated. Yung pala yun lang hinihintay ng Panginoon sa atin. Magpapakumbaba tayo. Magpatuno tayo sa Holy Spirit. Magpagabay tayo para tayo lahat ma-update. Ano mangyayari sa Mindanao kung lahat tayo magpapakumbaba? Alam nyo, matagal na kayo sa G12 dito, mga 15 to 17 years na. Baka yung masakit ka, lumabang na yun. Pero ba dito ang humble na willing to update? Kasi to update, to humble yourself is not easy. Kasi sometimes piling natin magaling na tayo agad eh. Pero sa totoo lang po, ang gawin na realize, I need to update. I need to upgrade because if not, walang mangyayari sa buhay. Sila nakikita, mga cellphone nyo, mag-multiply, mag-evangelize, mag-build ng community. Tama, at mag-develop ng leaders. Bago nyo magawa yan, ang leadership yan, you need to update and upgrade our ministry. Sino po nakikita nito? There will be a great harvest coming to Mindanao and the rest of the Philippines. Amen. So naniniwala po ako. So ginawa ko ganito. Nag-i-illustrate po ako ng mga istorya para makita niyo po paano ako nag-journey ngayon. No? So one day, tinawag ko lahat ng primary 12 ko. Lahat ng primary 12, sabi ko,
gusto ko tupunin niyo lahat ng cell group natin sa buong Tulos. So, noong time na to, yung hagay ko punong-tunog. Nakatipon ako ng mga 7 to 800 cell leaders yung available ng time na yun. Sabi ko, magkakaroon tayo ng training for the next 6 to 8 weeks lang. Ibig sabihin, 6 to 8 weeks, 2 months. Ang goal ko lahat ng cell leader to, i-update, i-upgrade. Para yung mga cell group na hindi makabuo ng 12, makabuo na ng 12. Ito gagawin natin. So, in-update ko sila, in-upgrade ko sila. Per second, third meeting, tuwag-tuwag, ginanahan sila lahat. Kasi na-update eh. Ay, pwede pala, minsan, kaya pala namin. Yes. Sabi ko, mga hanggang 8 meetings na naman to, 6 to 8 meetings. Yung isang buwan pa lang po kami, nararamdaman na namin agad yung impact ng training. Pagkatapos po ng 4 na meeting, sabi ko, lahat ng cell leader, mag-select kayo ng tagda-2 cell member nyo na nakikita na yung identify nyo na potential cell leaders. So, one cell group will select 2 potential cell leaders within their cells. So, kunyari, kung meron akong 500 na cell leaders na tinetrain noon, nakakonect ako ng 1,000 kasi 500 times 2, 1,000. Biglang nagkaroon ako ng 1,000 new potential cell leaders. Most of them ay nasa life class pa lang, iba nasa SOL 1. Yun doon hindi pa graduate. Pero, kung graduate ng training, di ba tayo ng araw, pagka-graduate ng SOL 2, mag-open sila ng cell. I find out ito mga youth natin, mga potential cell leader nito na hindi pa tapos sa SOL 2, SOL 3 nila, nag-open na ng cell. Why? Kasi naka-attend sila ng training. Tindihin niyo ako. Nahirapan ako mag-produce ng cell leader doon sa ating process. So, gumawa ko ng ibang paraan so that it will work. Are you listening? I will repeat. You need to ask the question, is it working? Can I recommend? So, nung mga cell ko, at tinrain po namin, tinanong namin yun, is it working? No, Bishop, it's not working. What do we learn? Tinignan namin. Then, in-apply namin ulit. Sa habag ng Panginoon, ngayon po ang cells namin, muling nabuhay, na-strengthen ulit, lumalago. Naku, pati po sa atin namin naapektuhan. Ang isang lang nakatuwa ko, ngayon lang ako nakaranas na life class ko, 1,092. Yung life class party, hindi na ako nakaranas, no? Kasi nakita ko po, na-reactivate na ulit yung mga cell leader kasi na-update. Tapos yung mga bagong cell leader yun, lumabas na. Ang sisipag nilang gumagano mag-evangelize. So nakita ko, yung unang sultado namin, ngayong last week lang, meron more than 1,092 students na nagla-live class because of that training ni Droa. Update, upgrade ng mga cell leader at nag-train kami ng mga bagong cell leader. Nakikita ko, we have to find a way to make it work. Are you listening? We need to find a way to make it work. Sa evangelism yung tingnan nyo, kung nag-work, ituloy nyo. Pag hindi nag-work, huwag nyo ituloy. Palitan mo na agad. Tama ba? Kasi, bakit naman po yung hindi naman nag-work, pinipilit pa natin sa tao? Diba? Para naman tayo nagbibigay ng parusa sa kanila. Find a way na ituloy nyo. Kasi po nung nag-work na, nawala yung lungkot ng mga tao, sumayo po sila. Patapakan natin ang Panginoon Lord. Yan. Now, ang goal natin dito, encourage ko kayo, no, na ano tayo, makapag-harvest. Lahat po tayo, ako may paniwala, i-update lang natin ang lahat ng mga cell group leaders. Mag-prepare na kalit tayo ng mga future cell leaders. Ang sino ang handa sa harvest? Kayo po ang makaka-harvest. Okay? So, pinrepair ko yung aking mga cell group leader existing, tapos pinrepair ko yung mga potential cell leader ko. Ibig sabihin, anytime, any moment, kahit maraming dumating na bago, mag-ready kami sa harvest. Ang Diyos, makinig kayo,
nagbibigay ng harvest ay hindi mahalaga. If you are not ready, don't expect that God will show you and give you the harvest. Only the prepared one. Okay? Kasi kung kayo gusto maging handa ka. Okay? Now, meron akong isip sa inyo, unang-una, napakahalaga sa paghahanda ng isang harvest. Okay? Basahin natin ang Proverbs 14 verse 4. Ito po yung unang-unang paghahanda. Kung meron tayong harvest na pinagpe-pray, ito po yung unang-unang paghahanda. Sabi po dito, no? Ready na ba tayo? First verse na babasahin natin, no? Where there are no oxen, sabi ng Bible, the manger is empty. But from the strength of an ox comes abundant harvest. Okay? Pag tinititigan ko itong verse na ito, sabi niya, where there are no oxen, the manger is empty. Ibig ko sabihin, pag wala po daw oxen, ang manger empty. Tapos sa pangalawang talata niya, sabi niya, but from the strength of an ox comes abundant harvest. Parang ganito. Ang abundant harvest nagre-require ng lakas ng kalabaw. Ayun na. Alam niyo na kung bakit hindi kayo lalago. Bakit? Kalabaw ka ba? Hindi mo katabi mo. Ha? Yan ba yung kalabaw? Ha? But from the strength, set for strength. Isa po, sabihin strength. Paano mo sabihin ko sa inyo? Ang harvest na sinasabi ng Diyos na ibibigay niya ay hindi para sa mga mahihina. Sabi mo sa atin mo, malakas ka. Malakas ka. Harvest ka. Hindi mo kayatin. Kasi po ang harvest talaga pangmalakas. Bakit? Bakit pangmalakas? Kasi po, nakita niyo yung magsasaka. Sabi ng may-ari ng lupa, tinawag yung magsasaka. Ito na yung buto, tanim ka na. Opo. 10 hektarya yan, ito yung buto. Opo. O sige, kailan mo simulan? Yan yung muna pong ihanda ko yung mga gamit ko. O, sige, 1 week, bigyan kita ng 1 week. Pagbalik nyo, hindi siya mag-isa. Pagbalik nyo, may kasamang kalabaw yun. Sabi, mga pastor, may kalabaw ka. Ano sinasabi mong harvest? Bakit? May kalabaw ka mag-hila-hila? Ha? Ay, tignan nyo, mga kapatid. Sabi ng Bible verse, sabi ko mga kapatid, yung Bible verse natin. But from the strength of an ox comes, abundant harvest. Ibig sabihin dito, yung ox, ito po yung divine enablement na ibibigay sa mga Kristiyano para makapag-engage sa great harvest. Ang tawag ko dito, ox anointing. Ox anointing to. Hindi lahat ng church meron dito. Kaya nga nakalagay sa iba, wala silang ox, kaya ang manger is empty. Okay, hindi ito. Sino ang ina-anoint ng ni Lord ng ox anointing? Number 1, yung magugulong simbahan, yan ang ina-anoint. Magugulo. Bakit? Kasi pag nagtatanim kayo, magulo yan. Nakita niyo yan, pag walang oxen, the manger is empty. Malinis. Pastor, gusto mo magpalago ng simbahan? Magugulo yung schedule mo, magugulo tulog mo, magulo. Ang dungis, ang dumi, ang gulo. Kaya yung iba mga pastor, mga sosyal no? Yung mga hindi nagpapalago, kalmado. Pero yung mga nagpapalago, ang dahil problema. Daming kalat. Pastor, yung evangelist mo isa rin na, sa leader na, nag-backslide pa. Pastor, yung isa na. Ang dami kasi ginaasikaso kasi nga, harvest. Kaya yung iba, ayaw nila, empty manger na lang ako, para walang gulo. Ngayon, kaso kung kayo gusto nyo mag-harvest, kaso kung may harvest, para gulo yan.
Yung mag-aalaga ka ng kalabaw. Eh, mag-harvest kayo. Yung kalabaw, papakainin mo yun. Ha? Dudumi yung dayami. Pagpasok niya, putik-putik yan. Sino nakakaunawa na sinasabi ng holiness? Ha? Banal na kalat. Ano to? Banal na kalat. Bakit? Eh, ganyan. Dami kaluluwa eh. No? Kailangan tayo ng bilis natin. Pati paano tayo babayan dito? Yung nangulo. Ala, yung kuryente. Ba't ka nakakal? Apat na service na isa lang yun. Gano'n? Bakit gano'n? Yung tubig, grabe yung tubig. Apat na doble na. Yung kuryente, apat na doble na. Ano ba to? Ano lang sa pasagarieta? Kailangan natin tinatatap yung full-time. Bakit ang sasang dumi-dumi? Labi yung tao lagi, harvest. Amen. Yung mga churches na walang harvest, linis. Yung kita. Walang ka. Hindi ka mo, hindi ka mo. When the major is empty, there is no harvest coming. So, amen. So, pamili ka. Magalong, magulo, o mapayapa. Ano gusto mo? Taas yung kamay, nais mo na kahit na magulo, basta maraming ani. Amen. Ito yung tandaan nyo. Pag kayo nag-engage sa harvest, magugulo talaga. Schedule mo, oras mo, pati pera mo. Di ba? Eh kami yung pamilya. Sabi ng kapitbahay ko, nagbakasyon ba kayo? Eh, malapit ko yung makita ng pwede. Ano kasi kami na, may ginagawa lang sa labas. Taas yung kamay dito na, para nang yung bahay mo, parang walang tao na. Kasi araw-araw mo na sa simbahan. Yun na yun, yun. There are no oxen, the major is empty. Sabi, sino sa inyo bahay niyo? Sabi ng pastor, gusto niyo naman ang bed. Ang dami mong bisita eh. Yung pag-isang dito, isang araw lang. Bakit? Niluto ko lahat eh. Hindi na napaalam sa akin. Diretso na sa kitchen eh. Gugulo. Yung mga ganito makikita sa church. Yung pag pumasok, Pastor, ngayong hapon. Pagkapasok, Pastor, may tubig ka rin daw. May soft drinks pa lang. Thank you. Ay, Pastor, nilagunisa dito. Lutuin na natin to. Diba? Si Mason niya, naguguluhan. Nandiyan niya ang mga member mo. Pati yung rep ko inatake. Harvest. Anong gusto mo? Mag-ipon na lang ko si Lisa o kaluluwa? Ako sabi sa asawa ko, alam mo, ubusin na lang ko Lisa, basta maraming kaluluwa. Amen? Walang gulo pag walang harvest. Malinis. Walang gulo, walang bagata pag walang harvest. Pero pag magka-harvest na kayo, humanda na kayo. Amen? Yan ang unang principle. Kaya yung mga tao may ox anointing, kaya nila yung magugulo. Kaya nila. Malakas ang kanilang panahon. Tinan mo ang katabi mo. Meron kaya po ox anointing yan? Ha? Bakit mahalaga yung sinasabi dito ng Bible na the strength of an ox? Bakit sinabi mo ng Bible, the strength? But from the strength of an ox comes a great harvest. Yan po sabi ko dyan. Nung binabasa ko po yan, natuwa ako dahil, Lord, no? Why is strength of an ox is important? Bigyan ko ng simple analogy, no? One, sulat niyo po ito. Ang ox ko, lakas niya for work that leads to productivity. Yan ang mga kailangan. Sabi mo sa kong palakas ka. Sabi mo sa kong palakas ka. Kasi kailangan mo mag-produce. Tapos mo kami magsasabing, I am fruitful. Tapos say I am fruitful. Sabi mo, I will multiply. Sabi mo, I will conquer. Sabi mo, I will lead. Ano po, yan po yung sinasabi ko. Kailangan mag-work for your productivity. Ang mga taong walang lakas, yung maghanda ka pa lang ng lupa, aararuhin mo pa lang, susuko ka. Amen?
Bishop Roel pa, meron akong konting sakahan dyan sa Pampanga. No? Minsan po, bumibisita ako na pinapanood ko yung mga magsasaka. Umaga pa lang, nagkakalkal na ng lupa pang hapon. Init. Walang bilin. Pero araw-araw nandun. Biniro. Ang lakas pala ng mga yan. No? Tinanong ko yung edad, 64, 65. Pero ang lakas nila. Nakita ko mga kapatid, yung maganda ka ng harvest, yung maganda ka pa lang ng multiplication, ihanda mo ang church sa evangelism, ihanda mo ang church sa development ng mga leaders. Hindi pwede mahina yan. Hindi talaga po pwede. Kinakailangan, malakas kayo, spirit, soul, and body. So, number one work ng ox, yung strength na yan, is for the work that leads to productivity. Number two, sunod ko ito, no? Ang strength natin, dependence on God as the main and the only source of our strength. Yan po yun. No? Lahat po tayo, kailangan ng ating anointing of an ox upang ipakita natin sa Diyos natin na ikaw lang ang aming main source of strength. Amen? He is the source of our strength. And number three, tingnan niyo po ito, ang ox is not only for service but also for sacrifice. Ito palang ox, hindi lang pang-araw-rahan. Minsan po, pag nagtawag na po yung priest ng isang sacrifice, ang hinihila, hindi lang yung lambs, yung ox mismo. Siya na yung inaalay. Tingnan mo katawan. Tingnan mo yung katabi mo. Baka naman pang-servisyo lang yan, hindi pang-alay. Sino sa inyo willing, like pag may anointing ka ng ox, hindi mo lang kaya mag-serve kahit ikamatay mo, ibibigay mo. Are you listening? That's the power of the anointing of the ox. Willing siyang to deny themselves. Willing, pang-disciple talaga ito eh. Meron tong self-denial, meron tong self-sacrifice, meron tong carry the cross, meron tong self-denial. Ito po yung nature ng ox na pinapakita bilang simbolo. And then number 4, that is for abundant and great spiritual harvest. Ito po yung pangalan. No? Yan po yung tinatawag kong bakit kailangan natin ng strength ng ox, sapagkat kailangan po natin ang lakas na yan para sa ating great spiritual harvest. And without that harvest, sayang po ang buhay natin. Lahat po tayo ngayon ay pwedeng i-anoint ng Panginoon. Sino ito gusto mong bigyan ka ni Lord ng strength of an ox? Hallelujah. Amen. Tasyo pa kayo dito. Mukhang wala gusto doon eh. Sa taas, meron ka dyan. Okay po malakas na malakas yung lahat ng gusto magkaroon. Ang anointing. 1 Timothy chapter 5 verse 18. 1 Timothy. Okay? For the scripture says, do not muzzle an ox while it is spreading out of the grain, and the worker deserve his wages. Yan yung ito, do not muzzle the ox. Meron dito binanggit si Apostle Paul kay Timothy, do not muzzle the ox while it is spreading out of the grain. The worker deserve his wages. Kasi po, sa bawat galaw na trabaho ng ox, alam niyo po ba na itinalaga ng Diyos? May trade yan. Trabaho mo, may harvest ka. Trabaho mo, may wages ka. So, di tayo pinagtatrabaho ng mabigat si Father daw natin nang walang kapit. Trade off. So, kami sa word trade off. May reward. Sabi, the worker deserve his what? Wages. Kaya, mas maganda rin kung nagtatrabaho tayo ng mabigat sa Diyos. Kasi si Lord sabi niya, the worker deserve wages. So mga tuwing, ang mga susunod na panahon ng istorya ng Chitol sa Philippines, yung masisipag magtrabaho sa harvest field, sila yung magmamanifest sa financial reaping nila. Nadidinig no ko? Yung iba kasi akala nila,
Magturo tayo ng financial management. Hindi ho. Sa Bible, trabaho ka, you will be served. Amen? Naniniwala ko, there is an upcoming flow of resources sa buong G12 Philippines because engaged tayo sa great harvest of the Lord. But we cannot do it without strength of an ox. So, kailangan willing tayo ready. Mainit, malayo, mabigat, tuloy. Tama mo ba? Alam ko lang kung gaano kasisipag ng mga primary third day. Hindi biro trabaho ng mga yan. Pero, hindi sila, they deserve the workers' wages. Pinvest mo lahat dyan, mga kapatid. Amen? So, paano sila pinagpala ng Diyos? Tapatan nyo ng sipag yung unfolding ninyo. Sa year na ito, targetin natin, magkaroon tayo ng mabigat na harvest. So, 2024 at 2025, i-ready nyo po simbahan natin. Mag-pray tayo ng anointing of an ox. Lord, yan na mo. Hanggang sa punto, Lord, tawagin mo to lay down our body and life for you. I'm willing to do that. Why? Hindi ako natatakot ibigay ng kay bakit? Because the true servant, the true ox, deserve his wages. Hindi mababayaan ng Panginoon ang pamilya mo, ang tahanan mo, ang business mo, ang trabaho mo. Because you deserve it. Amen. Kaya, ang nakikita ko, hindi lang po dadami ang simbahan. Marami dito mga anak ka-asenso, mga tahanan yung anak mo yung asenso. Because God will never allow na yung nag-work sa harvest field does not deserve his wages. Amen. Hindi mo katabi mo sa kanya, i-bless ka ni Lord sa harvest nito. Tumayo tayo lahat mga kapatid. Meron pa parating na malaking harvest na ating gusto ko pupunta ko natin. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Magwawakas ako by asking you na ready ba kayo na makita yung video? Bigyan mo, andyan ba yung picture ng box natin? Then I will blow. And then yung blow lang yung picture, please. Naalala mo lang ito kasi kung alabaw natin yun. Blow lang yung picture. Ano napansin nila? Napansin nyo, yung kalabaw natin. Napakaganda dyan, yung kanyang, ang kayamanan niya, yung butas ng ilong. Yun o, nakita yung butas yung ilong natin. Ang purpose ng ring na yun sa butas ng ilong natin. Yan ang tinatawag ng pangkasagot. Pangkasagot. Kahit mabihira dahil butas ng ilong, lalagyan ng tali mo. Ihilahin natin. Aarap. Kahit pagod na yan. Aarap. Nakita mo, gano'n siya kasubmissive. Obedience na tumas. Kapag meron silang trabaho, wala pa akong nabalitaan. Kalabaw na nagsalita. Sir, pahinga muna. Pagod na po ako. Wala ganun kalabaw. Basta dyan, sinala ko na. Pinahali siya. Pero yung kalabaw na yun, may bukas sa iyo. Sa araw na ito, magagawa natin yung harvest. Maraming pastor sasaya. Sabi sa akin, pastor, ano mo nakita ko yung picture niya? Sana lahat ng primary people ko may butas ng ilaw. Sino ba? Nangyayarap sumunod eh. Ayaw sumunod. Walang submission na alam mo. Di butasan natin ang ilaw. Pumunta ako sa kapila. Di ako na magbubutas ng ilaw ng mga ina. You want to become an instrument of God. Do you want anointing? Anointing comes from the bukas. Hindi kayo i-anoint kung wala kayong submission. Kung wala kayong obedience at kung wala kayong heart to finish the task, hindi kayo bibigyan. Ito anointed na ito, bukas na kayo. Sa gabi nito, bago ako tapos sa aking preaching, may mga tao dito gusto kong accomplish ng marami. Kailangan ko naman dito mag-announce. Pero bago pa, ibigyan na namin tingnan. Susukatin mo yung obedience mo, yung submission mo. Amen? Kung
Imbis na nagsabling ka, nag-rebel ka, imbis na nag-obey ka, nag-disobey ka. Ibig sabihin nun, wild ox ka. Hindi ka pang-harvest. Pang-gulo ka lang. Amen? Sinrin ko, aalisin mo sa katawan mo na amoy pang-gulo. Then today, submit yourself to God.